tayo magkunwari doon. Kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Ito po, obserbasyon ko Yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi nawala Sa totoo lang, eto, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yun? Opo, sasabihin ko ng diretso to. Opo, didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano ba nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayo magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Hindi ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Mga kababayan. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagandingding. Ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yun? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, hindi po yun ay tatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo? Especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko Kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Be unrelenting as it Opo, kayo po ang magsabi. Unrelenting. Kasi, kampo yan ang totoo pong sukatan, ng kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba? Kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo, ako sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo, didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano ba nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayo magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Di ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin. Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Tumino! Ultimo yung mga nakawan ng bibi nawala Opo.
siguro nga, yun ang epekto sa tao ng takot, di ba? Natakot, pati yuwan, nawawalan po ng lakas ng loob ang mga kriminal, ano po, nagumawa ng masama. Lamang, ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao nun. Meron po talaga. Wala tayo narinig nun, kundi nanlaban, hindi po ba? Nanlaban. Pero, ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po tinatanong eh. Mga kababayan, tinatanong ko kayo. Oo, maraming mga paglabag sa karapatang tao. Oo, meron ding mga taong napahamak. Dahil po sa war, kaya nga war on drugs na ito. Pero kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Dapat bang makapagkamit ng hustisya ang mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. Opo. Kaya, sinasabi ko lang dito, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No. Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yon? At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng adik sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Ayan. Kaya yun kayong makakasagot nung tanong po na yon, mga kababayan. Wala. Ito, tinatanong ni Smiling Boy, ano ba tinutumbok na sinasabi mo, Tunying? Wala. Wala akong tinutumbok. Sinasabi ko lang na may mabuting nangyari, pero may masama ding nangyari. Di po ba? So, ang point ko lang dito po, mga kababayan, meron talagang masamang nangyari nun. Pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o dinulot doon? Kaya nga kailangan laging dalawa ang pagtingin natin dyan eh. Kaya nga ako, gusto kong malaman kung ito bang sinasabi ni Garme, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinidi, totoo. Hindi po ba? Yun lang ang gusto ko. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbok na sinasabi? Yun lang. Yun lang, mga kababayan. O eto, Liam TV28, DDS ka po pala, Katunying. Hindi ba? Kababayan? DDS ka rin pala, Katunying. Yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Kapag alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Halimbawa, meron po akong sinabi na wari baga, anti-Duterte. Anti-Sara o anti-Digong. Ang sasabihin sa akin, wala kang utang na loob. Tunying. Pagka naman meron akong binanggit na siguro may bahid ng sabihin na nating pag-acknowledge dun po sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ano po? Ano sasabihin sa akin? DDS ka! DDS ka! Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Opo. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig. Pabor para sa isang panig, ang tingin sa iyo ay kalaban na nung panig na iyon. Wala. Yun talaga. Yun talaga buhay natin. Tanggapin na natin ang totoo. Nasasaktan ba ako doon? Well, tao lang naman ako. Minsan, nasasaktan ka rin. Pero, minsan naisip ko, isa lang ang kahulugan nito. Ang bayan natin masyado pong hating-hati. Ang bayan natin talaga ay masyadong divided. Opo. Na kailangan meron ka lang isang papanigan. Hindi pwede yun eh. Hindi po pwede yun eh.